Manong mainit na balita mula sa mundo ng politika, isang nakakagulat na balita ang lumutang ngayong araw matapos masugod umano sa emergency room si PNP Chief General Torre. Ayon sa mga unang ulat, bigla raw itong nakaramdam ng matinding pananakit sa dibdib habang nasa gitna ng isang pagpupulong. Agad na rumisponde ang kanyang mga security at dinala siya sa pinakamalapit na ospital. Sa kasalukuyan, hindi pa malinaw kung ano ang tunay na kalagayan ng general. May mga nagsasabing posibleng bunga ito ng sobrang pagod at tensyon sa kanyang trabaho. Ngunit may ilan namang hinala na baka ito ay simpleng sakit-sakitan lamang upang makaiwas sa mga mabibigat na isyong kinakaharap ng kanyang pamumuno. Habang patuloy na nagbabantay ang publiko sa update mula sa ospital, lalong lumalakas ang spekulasyon sa loob at labas ng PNP. May mga nagbabanggit na baka ito ay taktika upang makakuha ng simpatya o pansamantalang makalayo sa mga usaping controversial na bumabalot sa kanya. Gayunpaman, maring itinanggi ng kanyang mga tauhan ng ganitong haka-haka. Sa ngayon, mahigpit na binabantayan ng mga doktor ang kondisyon ni General Torre. Nagbigay na rin ng paalala ang PNP na iwasan ang pagkalat ng maling impormasyon at hintayin ang opisyal na pahayag. Subalit, para sa marami, nananatiling tanong kung tunay ngang may karamdaman ang hepe o isa lamang itong palusot sa gitna ng matitinding intriga. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Natin ngayon. Ito po, breaking news. US approves $5.58 billion fighter jet sail to the Philippines. Ayan, aprobado na pala ng Amerika ito. Alam niyo, sa totoo lang nagulat talaga ako dito. Kasi approved na po, guys. Inaprubahan na po ng Amerika. Bakit po wala pong sinasabi? Bakit ngayon lang nila sinabi ito, mga kaibigan? Ang dami na pong mga issue na dumaan, pero hindi po nila ito inilabas. Ngayon lang po ito nalaman, guys, na meron pala silang pinurchase na nagkakahalaga ng $5.58 billion na fighter jet. Ito nga F-16 daw ito, no? Mahal talaga yun, F-16. Pero bakit hindi po nila ito sinasabi, mga kaibigan? Nagulat talaga ang lahat. Di ba? Kasi sa totoo lang timing na timing eh. Kasi nung isang araw, guys, kung nawabalitaan nyo, di ba, binalita natin dito sa channel natin, uutang po sila, guys, sa second quarter. Uutang po sila ng billion-billion. Di ba, nagulat din tayo nun. Pero, ngayon, guys, biglang may pasabog itong si Attorney Vic Rodriguez na itong ay aprobado daw ng Amerika itong $5.558 billion na fighter jet. Ito, basahin natin. Procurement of F-16 fighter jets for PH. Defensive posture. Sabi po ni Bersamin, mga kaibigan. Ang nakalagay ito sa balita, ito, basahin na po natin isa. Philippines' possible procurement of F-16 fighter jets from the United States is not intended for US against any specific country, but rather to strengthen its overall defense posture. Executive Secretary Lucas Bersamin, yan po yung sinasabi ni Bersamin, as far as the details are concerned, I have no awareness of that, but the principle of it. The Americans would give us the material for the defensive force, a defensive stance. That's okay because the details would be worked out still, Bersamin said in an ambush interview in Malacanang. Naalala nyo, guys, meron pong nag-crash na fighter jet natin, yung binili po natin, pinurchase po natin sa anong bansa ba galing yun? Sa Turkey yata or sa Korea. Na nag-crash po nung nakarang araw, mga kaibigan. Nagkaroon po sila ng parang practice yata, Tapos yung isang jet bigla na lang nawala. Biglang naglaho, guys. Yung pala nag-crash na siya, Patay yung piloto. So, imagine niyo, guys, bibili po tayo ng mga ganitong klase mga eroplano na sobrang mahal po. Pero, guys, hindi po yan mga brand new. Kung hindi ako nagkakamali, mga kaibigan, hindi po mga brand new yan. Mga gamit na po yan, mga surplus. Mga surplus po yan, mga kaibigan, kung hindi ako nagkakamali. Kaya karamihan po sa ating mga gamit dito,
karamihan po sa ating mga katulad yan, mga helicopter, eroplano, jet, madalas po guys talagang ang dami nang nag-crash eh. Di ba nakakagulat, no? Ang mahal-mahal pero bigla na lang bumabagsak. So nasasayang po mga kaibigan. Ngayon, ang sa akin lang naman, okay naman yan, sige. May mga fighter jet. Pero saan mo gagamitin yan? Siyempre magtataka na naman po yung mga kalaban, no? Magtataka na naman yung mga makikitid ng utak. Saan nyo gagamitin yan? May gera ba? Oh, di ba? Kasi talaga bang kailangan nating bilhin yan? Di ba? Yan lang po ang tanong dyan. Kailangan ba talaga ng Pilipinas ng isang F-16 fighter jet? Alam ko marami na tayong jets eh. Ilan ba yung binili ni yung mga nakaraang nakailang jet na ba tayo? Siguro sa 6 siguro yun. Tapos nabawasan ng isa. Di ba? Oh. Kasi po mahal yan. Biruin nyo guys, $5.58 billion. Magkano yan sa Pilipinas? Sige, kung may mga calculator kayo dyan, pakitulungan nyo po ako. $5.58 billion. I-convert natin in Philippine peso. Magkano ngayon ang dolyar? Sige, sabihin na lang natin ang dolyar ngayon ay umabot na po sa 57 na po ngayon ang dolyar, no? Kasi nga, syempre, conversion na yun, no? Alam naman natin guys, ang Pilipinas po dollar denominated po tayo. Kaya po yung utang natin guys mataas. Kasi dollar denominated po ang utang natin. So ibig sabihin guys, kung $5.58 billion ang isang fighter jet, i-convert mo ito into Philippine peso magkano? Sige nga, sino bang may mga calculator dyan? Paki-compute po mga kaibigan. Tignan natin kung magkano. Di ba kasi nakakalula yung presyo eh. Ibang klase. $5 billion? Wow! Napakalaking pera niyan. Ha? Magkano kaya to? Siguro sa mga 50 billion? Umabot ba ng 50 billion mga kaibigan? Tama ba ako guys? 50 billion? Or mahigit pa? Di ba? Jet para takas yan. Ha? Magkano? 285 billion pesos? Grabe. 285 billion pesos pala mga kaibigan. Hindi na nga nagkasya sa calculator eh. Sabi ni Pasita Dano, hindi na daw nagkasya sa calculator yung sagot. Kasi ang daming 0. So, umabot po siya ng 285 billion pesos? Or 300 billion pesos? Mga ganon, mga 300 billion pesos. Grabe guys. Ang laking pera ito. Saan nila kukunin yan? Diba? Ang tanong, saan nila kukunin yung 300 billion pesos na yan? Wala nang tayong pera eh. Inubos nyo sa akap, diba? Pambihira naman kayo, Diyos ko. Hindi ba kayo naawa sa Pilipinas? Ito po basahin po natin dito guys. Ito ang sabi dito. The DSCA said 5.5 billion US dollars are around 315 billion pesos. Sus Mario Joseph. Ang nakalagay po dito guys is around 315 billion pesos. F-16 sale. Isa lang po isa lang eroplano yun guys. Umabot na po sa 315 billion pesos. Grabe pala ito. Ha? Ang sabi dito, anything that will modernize and propel us to gather heights with our assets, we gratefully welcome that for the armed forces. Kasi nga, gusto daw nilang i-high-tech yung Pilipinas pagdating po sa mga sandata natin. Sus Maria Joseph. Ako, sa totoo lang, no, hindi pa po natin kaya. Aminin na lang po natin. Tanggapin na lang po natin ang katotohanan. Huwag po tayo magyabang-yabang dyan. Hindi po natin kaya yan. Diba? Sabihin nyo na ang totoo. Huwag kayong magkunwa-kunwari para lang magpapalakas kayo sa Amerika na sabihin nyo na kaya namin bumili niyan. Pero, in the other hand, wala po tayong pera. Sus Maria Joseph naman kayo. Kailan ba kayo matututo?
Wala pong pera ang Pilipinas. Diyos ko po, Diyos ko Lord. Ito po nga, pakinggan po natin ito mga kaibigan. Ay itong pasabog po ni Atty. Vic Rodriguez. Iuutang na naman natin ang pambili dito sa panukalang F-16 fighter jets na nagkakahalaga ng 5.58 billion United States dollars. Yun, iuutang pala natin guys. Yun, sinagot na po ni Atty. Vic Rodriguez kasi tinanong natin kung saan natin kukunin yung 300 billion pesos na yan. Ang sabi po ni Atty. Vic Rodriguez mga kaibigan, iuutang pala natin. Nako. Kaya pala sila umutang. Ha? Kaya pala sila umutang mga kaibigan. Diba? Noong nakarang araw, magkano yung uutangin nila dapat? Magkano ba yun? Balikan nga natin yun. Tingnan na natin, magkano ba yung ano na yun? Ilang billion ba yun? O basta uutang po guys, no? Ang sabi po ni Atty. Vic Rodriguez, uutangin na natin para makabili tayo ng fighter jet. Wala nga po tayong pera eh. Problema nga natin, lagi tayong deficit eh. Utang nga tayo ng utang eh. And for this year, like what I have discussed with you the other day, noong 2024, tayo po ay nagkaroon ng deficit or budget gap ng 1.51 trillion pesos. Pag may budget gap or budget deficit, kinakailangan po nating utangin yon. And that was 2024. For 2025, ngayong taong kasalukuyan, ang projected shortfall or budget deficit or budget gap ay higit na malaki, 1.54 trillion. From 1.51 trillion noong 2024, ngayon 2025, ang projected budget gap or budget deficit na kinakailangan punan, paano mo pupunan kung wala kang ini-introduce na bagong pagkakabuwisan, mangungutang po ang Republika ng Pilipinas. Pera nyo po yun, babayaran po natin pare-parehas yan, kaya dapat meron kayong pakialam. So, for this year, 2025, higit na malaki po yung kanilang projected budget deficit or budget gap. Ang halaga po ay 1.54 trillion pesos. Sus, grabe. I-compute niyo po yung binigay kong halaga. 5.58 billion United States dollars multiplied by 57. Bagsak na po yun. Mababa na yun. Yun po yung pinapanukalang utangin natin. Utangin natin. Tingnan po ninyo yung nangyayaring budulan sa kasalukuyang administrasyon. Binawasan po nila yung pondo sa 2025 budget doon sa military or armed forces of the Philippines modernization budget. Binawasan mo yung modernization budget ng AFP. And here comes now United States of America proposing that we buy from them 5.58 billion United States dollars worth of F-16 jets. Sus. Na tumugon naman itong isang empleyado na dapat na ritong sisantihin sa gobyerno, maganda raw na utangin natin itong pangbabayad sa F-16 jets. Oh, ang sabi guys, maganda daw utangin natin, sabi ng isang mamabatas. Maganda daw utangin natin para makabili tayo ng fighter jet. Sus, mga buang. Oh, may nag-comment kanina. Oh, tama po kayo, luma na po yung F-16. Kasi sinerch ko rin yan eh. F-16 fighter jet. Oh, kailan ginawa yan? Kailan pa yan? Ha? Matagal na po ang F-16 mga kaibigan, fighter jet. Kumbaga obsolete na yan eh. Kung tutuusin, di ba? Obsolete na yan eh. Kasi kailan ba ginawa yan? 1974. Oh, ang alam ko 1974 eh. Yan oh. 1974 to 1993. Kumbaga guys, mga kaibigan, yung binibenta nila sa atin, malamang sa malamang, surplus na naman yan. Diba? Ang pinakabago ngayon is F-35. Yes, tama po. Jun Lapuneta, yun yung pinakabago ngayon.
Pero yung F-17, yung F-16 mga kaibigan, so, naku, luma na yan. Panahon pa yan ni Tom Cruise, Top Gun, sus Mariosep. Baka mamaya, isang gamit lang yan, wala na, bagsak na yan. Bihira naman, oh. Oo nga, panahon pa ni Top Gun yan, di ba? Giatay ninyo. Pagkatapos ninyong katayin yung pondo ng AFP modernization, ang magiging panukala, mangungutang. Sinong magbabayad niyan? Again, uulitin ko, fundamental, it's basic. You do not spend more than what you earn. Yes. Parang budgeting lang po sa bahay yan. Kung ang ating net income kada buwan ay 10,000 piso, pagkasahin yan ng isang buong mag-anak. Yes. Nandyan na lahat, pagkain, krudo, kerosene, LPG, pambayad ng kuryente, pangbaon, pang araw-araw na gastos, lahat na. Hindi ka pwede kung ang kinikita lang ng isang mag-anak o pamilyang Pilipino kada buwan ay 10,000 piso, hindi pwedeng ang gastos mo ay higit dyan. Hindi pwedeng 15,000 or 20,000 pesos per month dahil malulubog ka sa utang. At hindi rin solusyon na tayo ay mangungutang para punan yung kada buwan ng kulang, malulubog po sa utang. Ganon din ho pagdating sa pagmamanage ng ating sovereign debt. Mali pong prioridad. Mali pong prioridad. Di ba? Tama po. No? Maganda po itong, itong statement, itong pahayag ni Atty. Vic Rodriguez. Lesson learned po talaga yan mga kaibigan. Di ba? Kunwari, ang kita mo lang 10,000, hindi ka pwedeng gumastos more than sa 10,000. Kasi deficit ka talaga. At pag umutang ka naman ng umutang, para tapalan mo yung utang mo, para matapalan mo yung 10,000 mong sahod lang, lalo kang malulubog sa utang. Di ba? Ganun po ang Pilipinas, mga kaibigan. Maling-mali talaga. Nautang ka lang ng utang, in deficit nga tayo eh. Bangkarote nga tayo, tas uutang ka ng utang. Paano po tayo uudlad? Paano po natin matatapalan yung kulang, yung deficit natin kung uutang ulit tayo? Eh di utang na naman yun, utang ginemis. Puro utang yung narinig ko ah. Ha? Mga utang ginemis ninyo. Di ba? So paano nga nila, ako, ewan ko lang, wala na talaga, wala na. Maling-maling prioridad na tayo po ay patungo na naman sa maling direksyon. Yung panukala ng gobyerno ng Estados Unidos na tayo po ay bumili ng F-16 jets. Ang problema nga po natin, budget, hindi F-16 jet. Wala nga po tayong budget. Ngayon na uuwi tayo sa pagbili ng F-16 jets ng military jet na nagkakahalaga ng 5.58 billion United States dollars. Kayo na po mag-compute doon. Sinubukan ko po kanina, hindi po kinaya ng aking calculator. Baka meron kayong mas malaki-laki. Tingnan po ninyo kung magkano yun. Importanteng malaman natin dahil ang isa daw po pagkukunan ng pondo para mabili ito ay utang. Utang na naman. Utang! Yan ang panukala. Uutangin daw. And speaking of utang, ang dami rin po na nagmemensahe sa akin kahapon, hindi po prioridad, maling prioridad itong F-16 jets. Bakit? Wala nga po tayong wala nga po tayong pampagawa ng ating mga classrooms. Tatandaan ho ninyo nung EDCOM 2 report, yung akin pong ibinigay sa inyo sa aking diretsyong pakikipag-ugnayan, binigyan ko kayo nung summary of the EDCOM 2 report, yung Congressional Commission on Education 2. At sabi nga po dyan, we have a shortage of 165,000 classrooms. 165,000 no? Classrooms mga kaibigan. Ang dapat dating yan ang kulang sa Pilipinas. 1,000 ha, 1,000
Kumbaga mga kaibigan, ang dami pong kailangang classroom sa Pilipinas pero inuna pa natin ang fighter jet na nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar. Inuna pa ang F-16 na luma na. Luma na yan. Maria Joseph. Eh siyempre, pag pinalipad yan, ibabagsak na naman yan. Masasayang na naman yung pera, sigurado yan. Kumbaga guys, maling-mali talaga ang prioridad. Maling-mali po. Huwag sana nilang gawin yan. Maawa naman sila sa Pilipinas. Diba? Katulad dito guys, may ipapakita ko sa inyo. Ito, alam ko natatandaan nyo ito eh. No? Alam ko guys, natatandaan nyo ito mga kaibigan. Isingit lang po natin ha. Ito po yung panahon ni Tatay Digong. Okay? Panahon po ito ni Tatay Digong guys. Ayan no. Basahin po natin guys. May 19, 2017. Yan o. Galing po ito sa GMA News Online. Ang sabi ni Duterte guys, I refuse Ramon Ang's offer to buy me a business jet. Kasi bibilan sana siya ng business jet ni Ramon Ang ng San Miguel. Ayan o. Tinanggihan po ni Duterte mga kaibigan. President Rodrigo Duterte on Friday said he refused business tycoon Ramon Ang's offer of a business jet after he won the May 16, 2016 elections. Kumbaga guys, kakapanalo pala niya ito ni Tatay Digong. Gusto siyang bigyan ng business jet ni Ramon Ang. Hindi po niya tinanggap mga kaibigan. Hindi tinanggap ni Pangulong Duterte ang offer na isang private jet or business jet. Ganon po si Duterte guys. Ganon po ang ating former President Duterte. Hindi niya tinanggap. Nakakahiya kayo. Tapos ngayon, bibili pa kayo ng fighter jet. Hindi ko lang, wala na nga tayong pera eh. Ewan ko lang kung may pera pa tayo kasi yung GAA 2025 na dapat sasagutin nila sa Supreme Court, hindi na natuloy eh. Di ba? Kailan pa nila itutuloy yung yung GAA 2025? Yung comment na sa Supreme Court, sa ano pa? After pa ng eleksyon. So wala na tayong pera, ubos na. Kasi prior pa sa Supreme Court, may nakalagay ayon sa source, 64% na daw nagamit nila sa GAA 2025. Wala pang Supreme Court yun guys ha, wala pang desisyon ha. Pero nabawasan na po ng 64% ang GAA 2025. Ayon po yan sa balita. So ilan na lang natitira? Ilang percentage na lang? Kung sa after pa ng election magkakaroon ng comment sa Supreme Court, wala na talaga sigurong pera. Baka ubos na. Wala nang matira. Tapos bibili pa ng fighter jet. Diba? Kaya nga ito, tignan nyo ha, si Duterte po mga kaibigan, bibigyan sana siya ng eroplano ni Ramon Ang. Hindi po niya tinanggap, guys. Ibig sabihin, alam po ni Duterte mga kaibigan, pag tinanggap niya yung eroplano na yan, yung jet na yan, alam niya ang mangyayari. Di ba? Iniisip talaga ni Duterte, guys. Pag tinanggap ko yung business jet na yan, na galing kay Ramon Ang, alam ko na ang kasunod niyan. Di ba? Ito, kaya po natin pinag-uusapan ito guys, kasi nga, nagre-reflect ito sa current na administration. Na wala talagang, ewan ko sa kanila. 165,000 classrooms ang shortage. 165,000 classroom shortage sa Pilipinas. Ang daming classrooms. Shortage tayo ng classrooms, siguro binili natin fighter jet. Mga buang. At last year, 849 classrooms lang ang ipinatayo ng gobyerno ni Bongbong Marcos. So, kulang ka nga ng classroom eh. 165,000 classrooms ang kulang mo. Unahin mo muna yung para sa edukasyon ng kabataang Pilipino.
hindi yung $5.58 billion na F-16 jets na sinakyan naman agad ng isang empleyado nga ng gobyerno, mataas-taas ang katungkulan, ang source, pwede raw maging source ng funding, utang. Utang na naman. Utangin mo pangtayo ng school buildings, ng classrooms. And again, speaking of maling prioridad, tatandaan din natin yung napakalakas na lindol na tumama sa Myanmar, pati na rin sa Thailand. Alam mo ninyo, base din dito sa EDCOM 2 report, yung Congressional Commission on Education 2, sa 10 paaralan o 10 school buildings, 30% lamang dyan ang matibay at dapat ginagamit magpahanggang sa ngayon. Ako, delikado pala yung mga classrooms natin. Nakunood na lang po tayo, guys. Imbis na unahin yung mga classrooms, no? Para i-renovate o kaya ayusin nila. Inuna pa nila ang fighter jet. Ano kaya naisip nila, no? Wala talaga silang sa bayan. Wala talaga silang puso, eh. Biruin mo, naisip pa nila mangutang, ha? Uutang sila, guys, para bibili lang ng eroplano. Grabe. Grabe na talaga to. O, ito pa, mayroon pa tayong isang balita dito, guys, no? Isigit lang po natin ito. Ito, good news po ito, guys. Good news. Malamang narinig nyo na ito. Malamang nabalitaan nyo na po ito, mga kaibigan. Ayan po. Magandang balita po ito, guys. Para sa ICC. ICC, makinig kayo. Ayan na, Hungary withdraws from International Criminal Court during Netanyahu visit. Kumalas na po ang Hungary sa ICC. Ano masasabi niyo dyan, guys? 9 hours ago po ito, 9 hours ago. Kapapasok lang po ito